kapangyarihan ni Kibuloy na magbigay ng baril. Eh, ang nasa posisyon, ang mga Duterte, baka baligtad. Kung ikaw ang nasa posisyon, baka ikaw pa magbigay ng baril. Bakit ikaw pa bibigyan ng baril? Medyo, wala sa tililing. Ika nga. Sa bagay, mga vlogger nyo, wala sa tililing. Kaya ito pakinggan nyo to. Ang ganda ng usapin na to. Ito, kanina nung pinanonood ko to, kagigising ko lang. Gusto ko sana mag-live at mag-komento. Pero panalo ho yung sinabi dito. Ito na, buwelta ni BP Duterte tungkol sa akusasyon ng ilang mga membro di umano. Membro daw sila. Ng Kingdom of ano ba yung pangalan? Sorry, hindi ko alam kung anong tawag. Kingdom of ayun, yung kay Kibuloy. Ito po. Ito yung sagot ni BP Duterte. Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa akusasyong tumanggap daw siya noon ng mga baril galing kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagpasaring din siya sa mga nag-aambisyon daw na maging susunod na Pangulo ng Bansa. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte laban sa siniwalat kahapon sa Senado ng isang alias Rene. Dati siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Pastor Apollo Kibuloy. So, linawin natin, kahapon, binatikos natin yung testimony niyan. So, kung gusto ninyong malaman ang ating opinion tungkol ho sa testimony niyang kahapon, hindi ko na uulitin at nandun po sa aking live kagabi. Okay? So, iba na ang pag-usapan natin ang sagot po ni BP Sara Duterte. Ang akusasyon niya kay BP Sara, dati raw nagpupunta sa tinatawag na Glory Mountain ang nooy Davao City Mayor kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aari raw ni Kibuloy ang lugar na napupuntahan lang daw sakay ng chopper. Nakita raw ng dalawang mata ni alias Rene na minsan dumating sa Glory Mountain si Kibuloy. Judy Dubai, salamat po. Bitbit ang mga bag na may lamang mga baril. Inilatag ito at kalaunay ibinigay sa mag-amang Duterte. Hindi yan direktang itinanggi ni BP Sara, pero hindi na raw siya nagugulat. Nagpahaging din siya ng posibilidad ng pamumulitika. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Alam mo, grabe totoo itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Totoo itong sinasabi niya na talaga nga namang inaatake as early as now. Kasi sila ho yung talagang siya Siya na ho ang nakikitang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Wala nang iba. Ngayon pa nga lang gusto na siyang gawing Pangulo Ngayon pa lang, as early as 2 years, di ba? Gusto na siyang gawing Pangulo. Kaya kailangan talaga double time sila para siraan. Etong si BP Sara Duterte. Lahat po ng issue, ipinupukul sa kanya. Diba? Meron nga dyan, sinabi na naman nung isang vlogger dyan na kesyo may mga katiwalian daw sa DepEd. Hindi naman niya maipakita. Wala naman siyang pruweba. Alam mo, ang dali kasing mag-akusa sa Pilipinas Alam mo sa Pilipinas, grabe ang mga social media ngayon. Basta lang makaakusa. Ginastos. Kaya nga ako natatawa doon sa live doon sa hirit nung isang vlogger. Hindi ko napapangalanan kasi yung wala talagang kwenta itong vlogger na ito Kaya lang ang pupuntiryahin natin yung kanyang sinabi. Doon sa tawag niya kasama si Spencer, sinabi niya doon. Ito mga sinabi niya. Bakit daw kasi hindi masagot yung tungkol dun sa 51 million ba yun o na 51 billion or something na kay Pulong, yung sinasabi niyang ganun, nagbabaha-baha daw sa Davao de Oro, ganyan-ganyan. Gusto kong tuktukan Saan ba yung nagbaha? Sa distrito po ba ni Pulong yun? Ano ba naman katangahan yan? Buti na lang hindi akong kinausap niya Kung ako kinausap niyan,
Tanga ka ba? Pangulo ba si Pulong? Oh, sabihin na nating may binigay ganyan, bakit niya gagamitin sa ibang lugar? Representante siya ng distrito niya sa Davao City. Ano ba katangahan yan? Di ba? Kesyo daw bumaha-baha na doon sa Davao de Oro. Pagka kasi geologs, wag na makialam sa politika. Bobo eh. Diba? Oh, tapos kesyo meron daw katiwalian nung panahon ni doon sa laptop na issue ng ng DepEd. Hindi mo ba alam na kinasuhan nga yung mga tao doon? At hindi ho sa panahon ni VP Sara Duterte yun. Ano ba? Feeling ko kagigising lang ni Spencer nun. Hindi niya kasi binare. Pambirang buhay, ere. Wala akong katiwalian sa panahon ni VP Sara Duterte sa DepEd. Panahon ho yun noon. Ay, pambira. Oo. O, tuloy natin. Anya atakihin siya ng mga paninira sa mga susunod na araw, buwan o taon. Sa trabaho lang daw nakatuon ang atensyon ng Vice President. Yan! Yan ang gusto ko sa inyo, Madam VP Sara Duterte. Huwag niyo sagutin. Huwag niyo etong mga naninira sa inyo. Alam na alam yung galawan eh. Talagang 6 na taon ho kayong ibabaon. 6 na taon ho kayong sisiraan at titirahin. Sa lahat ng aspekto, baka tawagin pa kayong kung ano-ano. Oh, walang biro, lahat susubukan nila yan. Kasi tandaan ninyo, ganyan no ang ginagawa pag alam nilang malakas na sa susunod. Madam President. Talagang President. Madam President. Sigurado ko alam nila eh. Mahina talaga sila eh. Mahina ho ang kalaban. Kaya titirahin at titirahin. Dalawa lang yan eh. Una, susubukan nilang ipilit yung Prime Minister. Kasi nga hindi manalo-nalo si Tamba. Ipipilit nila. Kung hindi nila pumasayan, ididiin kayo ng ididiin hanggang meron silang ipalit na kalaban ninyo. Oy, wala akong sinasabi kung sino yun ha. Kaya nga Madam Sara Duterte, sana may mga taga-opisina ni VP Sara Duterte na nanonood ho dito. Iparating nyo po kay Madam VP Sara Duterte. Sigurado ako, at alam nyo rin yan, 6 na taon siyang titirahin. Kung sasagutin niya ang bawat issue na binabato sa kanya, wala ko siyang magagawang trabaho. Kaya maganda, magtrabaho lang siya na magtrabaho. Kasi kitang-kita yung professionalism sa kanya eh, di ba? So kitang-kita, magtrabaho lang siya na magtrabaho. Let her accomplishment or her success ang magsalita para sa kanya. Pagbutihin lang niya, sampalin niya sampalin niya ng success, sampalin niya ng accomplishment. Tapos yung mga birada, kami nang bahala. Si Amy yan, pwede. Tandaan ninyo, pinakamatindi. Alam mo, sa kasaysayan, sa kasaysayan, yung pinakamalapit sa'yo, yun ang ginagamit. Na akala mo, yun talaga ang pinaka, di ba si Judas nga? Hindi, yun pa lang eh. Si Judas eh. Tandaan ninyo, sinong nagsumbong kung... Ito para lang sa kahalaman ninyo in history. Alam nyo ang Panginoong Hesus nang nagtuturo siya? Pag malapit na siyang hulihin, tumatakbo siya. Nagtatago siya. Umaalis siya. Kasi hindi pa napapanahon. Hindi dahil sa takot siya, pero hindi pa napapanahon. At alam nyo kung sino? Hindi ho tagalabas ang nagsuplong sa kanya. Hindi ho yung mga pariseyo, hindi ho yung mga kalaban niya, hindi. Ang nagsuplong sa kanya, yung kanyang inner circle. Tatandaan natin yan. Kahit ho doon sa pinapanood kong ninja. Sinong kalaban yung kapatid? Hindi, walang kinaugnayan yun. Walang kinaugnayan. Napanood ko lang. Natapos ko na kasi. Di ba yun ang usually. Kaya may tama ka, Diego Latigo. Posible talaga na si Amy yan. Posible na si Amy ang talagang medyo kunwari mabait-bait pero manunukaya. Kasi tandaan ninyo, eto ang ahas, hindi katulad din ng mga leon.
Mga leon, mga tigre, o yung iba pa nga, ano, di ba? Yung mga ibon na bumabanat. Sila kaya nilang speed para patayin ka. O yung leon, kayang speed yan, habulin ka. Di ba? Ang ahas po, gumagapang kasi. Tingnan ninyo. Ibig sabihin, kailangan mapalapit ka muna bago kanila tukain. O, lesson yan sa buhay. Ganyan ang ahas, kailangan lumapit bago ka mapatay. Oh, kaya nga sila sneaky ang dating nila ganun, di ba? Oh. Kaya ingat kayo sa mga katabi nyo. Mga hudas yan. Mga hudas talaga. Uy, sabi ni Banat Bay, hudas ka daw, asawa ko. Oh, di ba? Matuloy natin. Presidente. Wala pa rin bagong tugon sa akusasyon si dating Pangulong Duterte. Pero ayon sa kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, imposible namang makapagdala ng mga bag ng baril sa sinasabing Glory Mountain kung chopper lang. Oh, ayan, di ba? Kasama, sangkot sa laptop. Sino ang contractor diyan? Oh, contractor si Zaldico, congressman Zaldico. So paano napunta kay bobo talaga nung vlogger na yun? Hindi ko talaga alam, Spencer, ba't mo kaibigan yun? Huwag kang magkakaroon ng ganung klaseng kaibigan. Bobo na, jologs pa. Diba? Ang sasakyan, masyado raw yang mabigat. Wala, ba't siya magtatala ng baril? Di ba? Tapos sasabihin niya, nandun yung mag-ama, kinuha yung baril. Ayan, pure concoction, absolute lie. Hamon pa ni Panelo kung sapat ang ebidensya laban sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy, di magdemanda agad kaysa pag-usapan niyan sa komite ng Senado. Wala rin anyang basihan ang sabina laban sa pastor. Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang panig ni Kibuloy. Ayan. So, iyan ang importante. Kung talagang totoo yan, bakit hindi magdemanda na lang? Para tapos na usapan. Ang daming hanas eh. Diba? Alam niyo kung bakit? Because they know mako-cross-examine sila. Tandaan ninyo, ito'y aral galing ho sa aking tatay bilang abogado. Kasama ho sa ebidensya ang circumstances, 'di ba? May tawag nga sila diyan eh. Basta 'yun ang tawag nila. Lian Orsini, maraming salamat po, 'di ba? May tawag ko sila diyan, yung circumstances at the same time yung testimony. Oh. So kung may ebidensya kang testimony at saka yung circumstances, why not present it to the court? If you think if you believe that you're telling the truth, sabihin mo sa korte. Idemanda ninyo. Kung totoo yan, it will stand. Pero kung hindi totoo yan, yari kayo. Diba? Ganun lang ho kasimple. Yun lamang po ang kasimpleng logic ho niyan. This is just, isipin nyo to ito ho'y pag-iingay lang. Ganun lang kasimple ito. At sabi nga ng ilang ng mga kababayan nating netizen, yan, tama yung sabi ni Marvin M. Circumstantial evidence. Correct. Hindi, at saka ni Drogon. Ito tandaan niyo, ito'y diversion lang ho ito. Diversion lamang po ito doon sa PI. Tandaan niyo yan. Kasi nako-corner na ho sila sa PI. Isipin niyo nabubuking na yung PI kung sino ang may pasimuno nun. Kung saan pera nang gagaling yung pangsuhol nila sa PI. Booking na booking eh. Ngayon, kailangan ng isang matinding issue na para matakpan itong PI. Di ba, pantakin mo, galit na galit yung mga congressman. Tama na yung pagdidinig ng PI na yan. Di ba? Bakit? Sasabihin nila, binubuli. Binubuli yung kanilang speaker. Pero sa totoo lang, hindi. Nabubuking lang talaga na talagang hindi ho ito PI kung hindi Tambaluslos Initiative ho ito. Ngayon, ito na ang matindi dito. Wala na silang pwedeng isuplak dyan, kaya kailangan nila ng isang matinding ingay. Ano pa ba ang titinding ingay kung hindi idamay mo
ang mga Duterte. 'Di ba? Idamay mo si Kibuloy, idamay mo si Presidente Duterte, idamay mo si VP Sara Duterte. Isipin nyo ito ha. Yung Las Cañas, dinamay si VP Duterte. Wala. Tae. Eto, dinamay na naman. Para nga mawala talaga sa PI na yan. Maniwala kayo sa maniwala. Walang maniniwala ho dyan. Walang maniniwala ho dyan. Kasi, anong kapangyarihan ni Kibuloy na magbigay ng baril? Ang nasa posisyon, ang mga Duterte, baka baligtad. Kung ikaw ang nasa posisyon, baka ikaw pa magbigay ng baril. Bakit ikaw pa bibigyan ng baril? Medyo, wala sa tililing. Ika nga. Sa bagay, mga vlogger nyo, wala sa tililing. Kaya ito ha, pakinggan nyo to. Ang ganda ng usapin na to. Ito, kanina nung pinanonood ko to, kagigising ko lang eh. Gusto ko sana mag-live at magkomento. Pero panalo ho yung sinabi dito.